Hello, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. Before anything else, I would like to request na paki-like naman ng video na to and then subscribe. Of course, subscribe then share this video sa mga kaibigan natin. This morning, medyo elections pa rin pag-uusapan natin. Of course, nakalabas lang ng resulta do unofficial ng PPRCB. Tama ba? No? Ngayon naman, pag-usapan natin kasi almost kahit na hindi pa official yung result na linabas ng mga watchdogs natin, April, PPRCB, almost yan na ang trend na lalabas dyan sa official result ng senatorial. I'm talking about senatorial line-up natin ang mga mananalong senador ngayong eleksyon na to, 2025 midterm elections. So, ito nga, alam na natin, Bongo, itong number 1, Bongo, Bamakino, then Bamakino, then si Bato de la Rosa, then Erwin Tulfo, then si Marcolita, si Ping Lacson, Tito Soto, si Erwin Tulfo pala, na-mention ko na ba? Erwin Tulfo, then Pia Cayetano, then Camille Villar at Amy Marcos din Lito Lapid. I don't know kung nagpalit na ba sila, but I think the last counting nauuna si Lito Lapid kay ni Amy Marcos, but the difference between Amy and Bintulpo, I think around 1 million, so hindi na maabutan yan si Amy Marcos with Bintulpo. So kasunod niyan si ito nga, si pag-usapan natin din yan sa later part ng ating vlog ngayon, yung case ni Bong Revilla at itong si Abby Binay, yun ang pang-15. So si Jimmy Bundok malapit na sana, around number 17 yata si Jimmy Bundok, but si Tolentino 20 plus na, so better luck next time, Tol. So, ngayon, pag-usapan natin with regard naman dito sa impeachment. How will this result dito sa senatorial elections natin will impact the impeachment case of VP Sara? So, the best way is to isa-isahin natin. Dito na sa nananalo. Kasi, meron akong vlog na inisa-isa ko na rin, but ito this time dito sa nanalong mga senador, kung sila ba anti or pro impeachment. Then meron tayong middle ground, which is yung pwedeng papabor, pwedeng hindi. Ang tawag niyan ay swingers swing votes o swing paano ba sabihin, they might change their mind along the way kung matuloy itong impeachment. But before anything else, gusto lang sabihin na bago ko ilabas ang opinion ko dito, I think na itong impeachment case pwede magsimula by June 2. Pwede mag-start kasi nangako na si Jesus Cudero na simulan talaga niya yan. So meron ng summon, meron ng presentation yata ng ebidensya, ganyan. Pero it will end, this 19th Congress kasi will terminate on June 30. So susunod ang June 20th Congress. Ang tanong dyan, magsa-start kaya ito doon sa 20th Congress? Kasi by I think July 25 magkaroon na oath taking yung mga bagong senator, kasi magkaroon na rin ng SUNA
ang ating pinakamagaling na presidente na pangat. No? So, mag-o-taking sila doon. So, makikita natin kung matuloy ba itong impeachment o hindi. After we make dito sa pag-analyze per senator na nanalo, kung saan sila, ano kaya, pagdating ng 20th Congress, matuloy kaya itong impeachment ito o hindi. No? So, ganito, isa-isahin natin. So, number 1, si Bongo, around 26 million ang ito, napakalaki. I think sa history ng Philippines, na-break niya yung 26 million barrier na the highest number of votes na nakuha ng isang senador sa isang senatorial race ay makukuha ni Bongo. I don't know kung sino yung una nakakuha ng ganyang kataas na boto. So, I think si Gloria Arroyo, nung tumakbo siyang senator noon, before she became the vice president and then president after the impeachment of Erap Estrada. Nag-pose si Erap, kaya pumalit si Jamie. So, number 1 siya. Hindi na natin pag-usapan. Talagang, ano yan, pro-BBM, pro-BBM, pro-Sara yan. Against the impeachment of Sara. So, sabihin na natin anti-impeachment. Pro-impeachment yung side ng BBM. So, pangalawa, si Bam Aquino. Marami nagsabi na si Bam Aquino, siyempre, dilawan yan, pinklawan yan. May ano yan kay Lisa Aranita. So, bubuto yan for the impeachment ng Bibi Sara. Yan ang sabi nila. Pero sa akin, ito ang opinion ko. Dahil siya ay in-endorse ng Iglesia ni Cristo, siguro bago siya in-endorse, nag-usap na sila na kailangan susundin mo yung position namin with regards to the impeachment ng Bibi Sara. Alam naman natin na anti-impeachment ang Iglesia ni Cristo kay Bibi Sara. Kaya nga yung mga in-endorse niya, halos lahat ay anti-impeachment. So, there's no reason why na hindi anti-impeachment si Bam Aquino. Siguro, mag-iiba yung pag-iisip niya, delikado siya sa next re-election niya. Baka iwanan siya ng Iglesia ni Cristo. Na yan naman ang talagang tinitreasure ng lahat ng mga politiko dito sa Pilipinas na lagi silang i-endorse during election ng Iglesia ni Cristo. So, makikita na natin kung anong power o puwersa ang ma-generate ng Iglesia ni Cristo tuwing election. With the result of this election. So, isa si Bam Aquino na kikinabang. Of course, si Senator Bongo. Dahil kasama siya sa na-endorse. Supposed to be, mag-usapan natin ito sa sunod na topic. Sa susunod na vlog ko. But pahapyaw lang. So Bam Aquino, there's a big possibility na kung susundin niya ang pinag-usapan nila sa Iglesia, talagang magano siya. Mag-anti-impeachment siya for Bibi Sara. Para kay Bibi Sara siya. So, dalawa na. Si Bongo at saka si Bam Aquino. Pangatlo, si Bato. Hindi na natin pag-usapan yan. Si Bato, sigurado yan. Then, kasunod si Erwin Tulfo, of course. Alam naman natin si Erwin Tulfo. Talagang pro-impeachment yan. So, ilan na? Tatlo yung sa anti-impeachment, isa ang pro. I-consider ko na si Bam Aquino na kasama sa anti-impeachment. So, si Erwin, pro. So, 1 pa lang ang pro-impeachment. Kasunod, si Bato de la Rosa. Kasama na ba si Bato? Bato, Bongo, Bato, Erwin. Kasunod ni Erwin ay si
Dante Marcolita, of course, Iglesia ni Cristo yan. So, that's anti-impeachment. So, 4 na sila. Ang pang-anim, si Tito Soto. Tito Soto. Si Tito Soto, hindi ko ilagay yan na pro impeachment. Bakit? Kasi yan si Tito Soto, may ambisyon pa rin yan na babalik as Senate President. At sa number ng mga senador na nanalo na nasa Duterte, kailangan yan ng tulong sa mga senador na to na magiging Senate President. So, nagdidelikado yan si Jesus Escudero. At sigurado ako papalitan yan. Hindi naman yan magalaw rin ni BBM eh. Pwede, nasa alyansa siya, di papayag si BBM. So, pero kailangan niya ang oposisyon para siya ay manalo na Senate President. So, at yan sa tulong ni Inday Sara. Kasi itong lahat ng senador, sino bang susundin ito? Si Inday Sara. So, kailangan siya papabor kay Inday Sara sa anti-impeachment. So, anti-impeachment ito. Pero para sigurado, ilagay natin sa malabnaw. Ibig sabihin, hindi nasa pro or anti, depende. So, 5 na yung 5 ba? Bam, si Bungo, si Bato de la Rosa, si Tulfo, 3, 1, tapos 1 na nasa gitna. Hindi pa natin alam. Pwede magsuswing from anti to pro. Sunod, si Ping Lacson, pang-6 si Ping Lacson. Si Ping, hindi pala, si Kiko Pangilinan muna. Kiko Pangilinan before pala ni Tito Soto. Siguradong anti yan. Pro yan, I mean. Pro impeachment yan. So, dalawa na sila ni Erwin Tulfo. Dalawa sila ni Erwin Tulfo na antay. Si Tito Soto, kasunod, supposed to be kasunod, ay nasa swing. Sunod si Ping Lacson. Si Ping Lacson at saka si Tito Soto ay I think Vice President ni Tito si Lacson nung tumakbo siyang presidente noong 2022. So, magkasama yan. Nasa swing pa rin yan. So, depende yan sa interest nila. Kung papabor sa kanila, pero ngayon nasa alyansa na sila. Pero si Ping, ilagay ko yan dito sa anti. Sa pro. So, ang pro natin, yan sa mga senador na na-elect, ay si Erwin Tulfo, then si Ping Lacson, at saka si Kiko Pangilinan. So, 3 na. Then, we go to Pia Cayetano. Si Pia Cayetano endorsed by the Iglesia ni Cristo. And at the same time, kapatid siya ni Alan Peter Cayetano. So, dito yan sa anti-impeachment. So, ilan na? 4 na. 4 against 3. 4 na kahit na alyansa yan, pero hindi yan bubuto for the impeachment of VP Sara. Sinong number 10? Si Camille Villar. Camille Villar, of course, kaka-endorse lang niya in-endorse siya, at mga Villar talagang supporter ni VP Inday Sara. Yan ang mga Duterte. At yung pronouncement niya during the kidnapping ni Cynthia Villar, klaro-klaro naman kung saan siya papanig. So, 5 na ang nasa anti-impeachment. Si Amy Marcos, di 6 na. 6 na yung anti-impeachment dyan sa 12. Sa kabila, 4 plus yung isa, si Lito Lapid. So, 5, 6,
6 and 6 ang antay. Sinong antay? Si Bam Aquino, Bam Aquino, si Bongo, si De La Rosa, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, at saka si Camille Villar. Yun ang siguradong I think sa akin buboto against the impeachment of VP Sara. The remaining, si Lacson, si Tito Soto, swing sila. Probably kung sa interest nila, lalo na si Tito Soto, gusto niya maging Senate President, gusto niyang may concession siya with the opposition, which is the Duterte candidate kasama si PI. So hindi naman lahat ng Duterte. So dito sa mga anti-impeachment, so si Lito Lapid, si si Kiko Pangilinan, yon ang talagang pure na antay, at saka si Erwin Tulfo. So tatlo sila plus yung dalawang nasa swing na si Lacson at saka si Tito Soto. So kung bilangin natin, tatlo lang talaga pala, si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan, at saka si Lito Lapid ang magkakampi para sa impeachment ni VP Inday Sara. Itong dalawa, si Lacson at saka si Tito Soto, hindi pa natin sure kung saan sila lulugar. So 6 na ang pipigil dyan sa impeachment. Bakit sinabi ko kanina na there's a big possibility na hindi matuloy yan sa 20th Congress? Dito sa nananalo, meron na tayong assumption na 6 ang anti-impeachment. Ngayon, dagdagan natin dito sa mga incumbent senator, yung mga sitting senators ngayon. Sino ba ang posibleng kakampi kay VP Sara? Jinggoy Estrada. Maraming beses na nagsalita si Jinggoy na dahil nga sa nangyari ng father niya, ayaw niya mangyari yan sa ibang presidential hopefuls na katulad ni VP Sara. At sila may personal relations. Yung si President Irap, I think godfather ng isa sa mga anak ni VP Sara. So that alone will hold the decision of Jinggoy Estrada not to favor the impeachment of VP Sara. So 7 na sila. At isa pa, I think si President Duterte, tinulungan siya magkaroon ng relief doon sa kaso niya kaya nakalabas si Jinggoy Estrada. Diba? So 7 na sila, 7. Si JBL Sito, I think hindi yan na pupunta dito kay VP Sara kasi may conflict na ng dalawang magkakapatid yung magkakapatid na ayaw nila magsama lagi, so hindi yan bubuto. So 7 pa rin si JB Ejercito sa antay yan, sa pro yan, pro impeachment. Si Joel Villanueva, I think dahil magkabarkada ito sina Migs Suberi, sigurado dito kita naman natin tinanggal si Migs Suberi, kakampiyan dito. So 8 na sila, 8. Kung tutusin, tablado na. Hindi ko pa sinama si Ruben Padilla, sa dulo na natin isama. Yan si Migs Suberi, siyam na sila. Dito yan sa kay Sara. Tsaka merong pronouncement na hindi talaga siya bubuto sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko malaman, siguro dahil taga Mindanao siya at yung nangyari sa kanya na tinanggal siya sa Senate President, masakit sa kanya yon. At sila nga ang kumalaban yan sa People's Initiative. Doon niya na nagkaroon ng problema dahil
nagkaaway-away yan sila ni Romualdez. Kaya hindi yan papabor dito sa impeachment ni VP Sara. So siyam na. Kasama na si Vic Subiri. Si Robin Padilla. 10 na. 10 na sila. Ngayon, yung iba, si Escudero, si Elisa Ontiveros, si JB Ercito, mga talagang bubuto yan against for the impeachment of VP Sara. May nakalimutan pa tayong isa. Isa pa. Si Alan Peter Cayetano. Siguradong bubuto yan kay Inday Sara. Sinabi ko na yan. Department of Foreign Affairs Secretary doon sa hearing ni Senator Amy, anong pronouncement ni Alan Peter Cayetano. Palos na pinagdidiinan niya sina Torre, sina Boying Rimulya, na kasalanan talaga niya yung pangyayari. So, dito yan kay Inday Sara. Kahit na sabihin natin, the past meron silang conflict, no, during congressman pa si Alan Peter Cayetano. Pero matagal na yun eh. Sa politika kasi, madaling mag-heal ang mga ganyang conflict between politicians. Kasi vested interest nga talaga ang tinitingnan. Kung anong political interest mo, yun doon ka. At ito, si Alan Peter Cayetano, talagang hindi yan bubuto against VP Sara. So, anti-impeachment, pro Sara yan, anti-impeachment siya. So 11 na sila, plus of course si kapatid ni Abel Villar na si Mark Villar. So 12 sila. Is there any reason na i-impeach pa si VP Sara? Ipatuloy pa yung impeachment niya. At saka ito, doon sa minensyon ko kanina na swing, no, dalawa. Si Lacson, magsasama sila ni Tito Soto. Ngayon, kung sabihin makiusap siya ni VP Sara na maging Senate President siya, kahit na lahat na Senate President, merong merong basbas ang presidente. Pero paano na lang kung mangyaring kakausapin ni Tito Soto si Inday Sara na gusto ko maging Senate President, pero kailangan ko ang suporta ng mga senador mo para manalo. I don't know kung ilan ang kailangan. Majority lang yata eh. So kung majority, 24 sila. Majority is 12, around 13 senators kailangan bubuto sa kanya para magiging Senate President siya. Kapasapin niya, kailangan niya ang tulong ng oposisyon. Kasi kukulangin sila eh. So, mangyari makiusap. Paano lang sabihin ni Inday Sara, ayaw ko na matuloy yung impeachment trial ko. Paano? Hindi niya susundin yan. Isa yan sa mga senaryo na pwedeng mangyari, pero hindi sigurado na mangyari yan. Yun lang kung yung senaryo yan mangyari na lalapit si Tito Soto kay Sara. So, ganyan. Ngayon, you can imagine also na itong nangyaring election ngayon, ano ito, parang nire-review yung mga performance ni BBM na wala naman. Kaya bagsak siya sa mga tao. Bagsak siya sa mga tao. Sa maraming kakulangan, maraming kabalastugan na ginagawa ng rehimen niya. So by that time, magiging lame duck president na siya. Posible hindi siya sundin ng mga tauhan niya lahat. Kasi ang focus ng lahat ng mga politiko is the 2028 election. Kung kakampi sila doon sa kay Martin or doon kay BBM, kung sinong gusto niyang ilaban kay VP Sara, hindi kaya
too late na yan dahil nakita mo naman yung momentum ni President Sara, ni Vice President Sara ngayon sa mga endorsement niya. Tsaka ilang election na sila na nanalo. 2016 na nanalo yung si President Duterte. 2019 nanalo yung sina Bongo. Oh, so nandyan yung nila, supporter. Presko yung mga supporter until the 2022 si Inday Sara ang tumakbong Vice President, nanalo pa rin sila. Oh. During that time, yan lang ang panalo ni BBM eh. Oh. Yan lang sa 2022 ang panalo niya. Hindi katulad nila President Duterte 2016, 2019 nanalo, 2022 nanalo, at ngayon nanalo rin ulit. 2025. Si BBM, may nanalo siya pero nasa losing in siya eh. So, wala siyang political clout na ganyan katindi kung going into the 2028 election. Kaya, kung sino man tatakbo dyan, there's a big probability na itong mga senador ngayon at mga congressman exodus naman ito papunta sa PDP or any party na sasalihan ni VP Sara. So, yun ang mangyayari. So, posible yan na hindi talaga mangyari yung impeachment na yan. Hindi yan talaga maitutuloy at hindi yan maisasampa. Kasi hindi naman pwede continuation yan eh. Sinasabi ni Jesus Escudero na pwede may continuity daw. Hindi yan pwede. Nasa batas yan at dapat isang impeachment lang sa isang taon. Eh, kung ilipat mo yan, kailangan i-refile mo yan. Yung kaso na yan. Yun ang dilema nila ngayon kung paano nila gagawin. So, nakikita na natin na majority na mga uupo na senador ngayon ay anti-impeachment ni VP Sara. Hindi ko pa na-mention si Loren Ligar. I don't know kung swing ba yan o of course si Grispo kay BBM yan. Doon yan sa pro-impeachment. Si Ligarda, hindi natin malaman kung nasa swing na yan. Depende siguro yan. Pero parang mga balita na si against sa impeachment. At ito, balikan ko si Lacson. Si Lacson pala, nilagay ko sa swing si Lacson. Sabi ni Lacson noon na hindi na tayo dapat mag-impeachment. Sinabi niya yan, yung, I think, before the elections. I don't know kung this year ba o last year, sinabi niya hindi dapat tayo mag-impeachment kasi nakakawala yan sa focus ng Senado sa mga ginawa niya mga batas. So dapat hindi na tayo mag-impeachment. So there's a big probability na si Lacson ay magiging anti-impeachment. So ang desisyon at isang mga senador diyan sa Senado ay magiging majority anti-impeachment ang sentiments na lalabas dyan. So kaya sinasabi ko dito, this is my opinion, hindi mangyayari yung impeachment na yan by the next Congress, the 20th Congress. Hopefully mangyayari yan. Hopefully ganyan ang pangyayari, ang ganap na mangyayari by the next Congress, the 20th Congress. So we just hope and pray na hindi yan ganyan na matuloy yung impeachment na yan kasi malaki pang problema natin paano natin mapauwi si President Duterte. So I'm hopeful naman na after this hearing ngayong June yata magpapile na mag-decision na or I think sasagot yung prosecution with regards to the jurisdiction issue dyan sa kaso ni President Duterte, but sasagot pa sila or magpapile pa lang si Hoffman? I think nakapag-file na. I don't know kung nakapag-file na ba siya with regard to the issue of jurisdiction. Kasi ang huling balita na with regards to the witnesses nga, dun sa mga witnesses na kailangan kumplito yung mga dokumento ipapakita ng mga witness. So
dito, dito sa issue ng impeachment, I'm very positive na ganyan ang mangyari by the 20th Congress. So with this issue, maraming salamat sa pakikinig ninyo sa podcast na ito, at magandang umaga sa inyo lahat, wherever you are in the world. At ano lang tayo, kasi kung if you are bago pa lang sa sa politika, you are not observing our politics for some time, talagang maano ka, medyo mayanig ka ng konti, kasi nga yung expectations natin na hindi naman nangyayari, at natural lang yun sa politika. At masusurprise ka rin na pagdating ng panahon, may mangyayari rin na hindi mo asahan na papabor din sa gusto mo. So ganyan lang yan dito sa politika, always ang interest ng politiko ang tinitingnan. So medyo malungkot nga dahil interest ng politiko, hindi interest ng bayan. Pero meron namang mga politika tulad ng mga Dutertes na always ang priority nila ang bayan natin at ang mga Pilipino. So with this, maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News page, at susunod nating broadcast, I hope you will be around. But before anything else, paki-like naman at paki-share din before leaving this channel. Kindly subscribe kahit pa isa-isa lang para medyo lumago naman ng konti itong channel na to. So thank you very much, at good morning.